Kaibigan mo. Anong name mo? Pakilala niya rito. Trevor. Ano yan? Nito at saka tinulong hawak ng kahon. Para sa ito. Mas masarap to sa chocolate. Meron tong strawberry. Strawberry? Yap. Buksan? Natatawang binuksan niyang kahon at pinakita rito ang laman. Nanlaki ang mga mata nito. Nagulat siya nang bigla nitong pinulot ang buong strawberry na nakapatong sa ibabaw ng pie. Taniman namang sinugod ni Shane ng bata at sinaway. Trevor, that's bad. Ilalagay muna natin yan sa plato. Semon ni Shane sa bata. Sumimangot ang bata. Okay lang, kanya naman to eh. Ayaan mo na, bata yan. Sabi niya kay Shane. Baka kasi masanay siya. Lumabas na ang ginang na malamang tiyahin ni Shane. Tumakbo si Trevor sa ginang at umiyak. Nakabag ang loob ni Richard. May bisita ka pala, Shane? Akala ko may duty ka. Anang ginang. Half day lang po, tita. Siya pala si Richard, boss ko. Sagot naman ng dalaga. Magandang hapon po. Magalang na bati niya sa ginang. Ganon din sa'yo, sir. Maupo muna kayo. Anito. Sige, okay lang. Binigay niya kay Shane ang kahon ng pie. Binigay naman ito yon sa ginang. Pagkawan nagpaalam, ang ginang napapasok muna sa bahay kasama si Trevor. Napansin niya na naging uneasy si Shane. Apektado pa rin ba siya sa naging reaksyon ng anak nito kanina? Strict ka ba sa anak mo? Pagkaway tanong niya sa dalaga. Hindi naman. Napapagalitan ko lang siya kapag may hindi siya magandang asal. Ayoko kasi na lumaki siyang salbahe. Sagot nito. Sorry pero para sa akin, hindi magandang ipahiya sa harap ng tao ang bata. Nakapaka-sensitibo kasi nila. Kapag nagkasingaw ang parents nila, iniisip nila, galit na. Di dapat sila nakakaranas ng trauma sa murang edad. Kid below 7 were very sensitive. Dito mabilis ma-develop ang trauma na maaaring madala nila paglaki. Kaya nga may mga batang mas komportable sa ibang tao kaysa parents nila. Payo niya rito. Napansin niyang bahagyang pagdilim sa anyo ng dalaga. Bigla siyang nag-alala na baka ma-offend niya ito. Hindi siya nakapagpigil. Nahawakan ito sa kanang kamay. Automatikong tumitig sa kanyang dalaga. Sinalubong niyang malamlam nitong mga mata. He felt something unexpected emotions rose from his heart. He studied her beautiful face and wanting to kiss her. Ipinilig niya ang kanyang ulo, sabay bitiw sa kamay nito. I'm sorry, na mental block siya. Nabaling ang tingin sa mga halamang namumulaklak. Ang gaganda ng mga bulaklak. Nilapitan niya ang mga ito. It's beautiful, niya. Sinundan naman siya ng dalaga. Mabenta raw ang mga yan. Anito't nakalimpod ng paksa nila kanina. Inawakan ito ang kampal ng bulaklak na two lovers. Sa halip na sa bulaklak tumitig, he stared at her, longing to tell her she was more beautiful than a flower, but he can't. Instead, he said something stupid. Flower with flowers? Pagkaway nakagat niya ibabang labi. Sir? Pukaw sa kanya ni Shane. Can I buy one? Sabi na lamang niya. Hintayin lang natin si tita. Tatawagin ko pala. Kwan, salamat sa paghatid. Obvious na natatarantang sabi nito. Sinundan lang niya ito ng tingin habang papaalis. Natatawa siya. Feeling niya may something sa kanila ni Shane na dapat nilang ikumpesal sa isa't isa. Bigla kasi siyang na-excite. Konting effort pa magkakabistuhan na sila. Di na siya makapaghintay na mangyari yon. Nang dumating ng tita nito, biniyaran niya na ang bulaklak na napiling niya. Nang sabihin nitong pinapakain na Shane ng anak nito, nagdesisyon na siyang umalis. Sa nagdaang 3 linggo, naging abala si Shane sa trabaho dahil lalong dumagsa mga order sa shop at nagbukas sa isang branch ng shop si Richard sa Alabang. Busy na rin ang binata kaya't bihira na itong nakakabisita sa kanila. Inabot sila ng gabi dahil kailangan nilang matapos ang lahat ng order para bukas. Alas 8 na ng gabi nakalabas ng shop si Shane. Humihilam na rin ang sikmura niya. Naabutan niya sa parking lot si Harold na inayos ang motorsiklo nito. Nilapitan niya ito. Ayaw bang umandar? Tanong niya rito. Umaandar naman. Kulang kasi sa hangin ng gulong sa harapan eh. Uuwi ka na ba? Anito. Oo. Sumakay ka na rito. Naku, wag na. Sasakay na lang ako ng jeep. Traffic ngayon baka matagalan ka pa sa pag-uwi. Naisip din niya ang sinabi nito. Pinaandar na nga ni Harold ang motor. Saka nito pinipilit siyang umangkas dito. Mamaya napansin niya ang kotse ni Richard na kararating. Bumisina ito bago pumarada.
Dari na pala si boss, ano? Sasabi ka ba sa akin? Sabi ni Harold. Napatingin siya sa kotse ni Richard. Buwaba na ang binata at diretsong tingin sa kanila. Madilim ang aura nito, lalo pat nakasokto ng black suit. Kumabog ang dibdib niya na magtama ang mga paningin nila. Mauna ka na, Harold. Mag-aabang na lang ako ng jeep. Pagkuwan ay sabi niya. Ikaw ang bahala. Sige, mauna na ako. Anito at saka umalis. Nang tingnan niya ulit si Richard na mataan na itong papasok sa opisina, nag-abang na lamang siya ng jeep sa gilid ng kalsada. Halos puno lahat ng dumaraang jeep. May kalahating oras na nag-aabang na masasakyan si Shane. Kumakalam na ang sikmura niya. Mamaya napansin na naman niya ang kotse ni Richard na nagmamaniobra. Akala niya lalagpasan siya nito, pero bigla itong huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana sa driver's side. Get in! Seryosong sabi nito at di na siya tumanggi. Dagli siyang sumakay at umupo sa tabi nito. Sa loob ng ilang minutong biyahe, tahimik lang si Richard. Naninibago siya. Naiilang din siyang pangunahan nito. Nagtataka si Shane, bakit ipinarada ni Richard ang kotse sa parking lot ng isang restaurant? Bakit tayo naririto? Tanong niya. Of course, kakain. Hindi mo ba nakikita nasa restaurant tayo? Sarkastikong sagot nito. Una napikon siya, pero kalauna natutuwa siya sa pinapakita nitong kasopladahan. Nag-assume na siyang nagsiselos to kay Harold. Napangiti siya. In your dreams, Shane? Kontra ng kontrabida niyang isip. Pagkaway giniya siya na Richard sa loob ng eleganteng restaurant. Kagad to nag-order ng pagkain na makapwesto na sila sa round table na may light blue tablecloth. Pumili na rin siya ng gusto niya. Habang naghihintay ng order, panay ang tipa niya sa cellphone. Ramdam niya na pinagmamastan siya ni Richard pero hindi siya nag-aabala na tingnan ito. Naliligaw ba sa'yo si Harold? Walang abog? Natanong ni Richard. Ikinagulat niya iyon. Hindi. Mariing sagot niya. Napatitig siyang bigla sa binata. Ngumisi ito habang nakatitig sa kanya. I am glad to hear that. So, how are you? You look tired. Anito. Nag-init ang mukha niya. Binasa niya ang pakiramdam niya at tuyot na niyang mga labi. Sunod-sunod kasi ang overtime. Tugon niya. Magpahinga ka na muna kahit 2 araw. Bigyan mo naman ng panahon ng anak mo. Lumabas ka at mamasyal. Sunday naman bukas. Sa Martes ka na pumasok, don't worry. Babayaran ko pa rin ang 1 araw mo. Naku, wag na. Okay lang sa akin ang 1 araw na day off. Tanggi niya. Mas marunong ka pa ba sa boss? Basta, wag ka nang pumasok sa Martes. Kapag nakita ka sa shop ng araw na yon, papauwiin kita. Wala na siyang choice. Hindi niya na napigil pa ang kanyang tawa dahil sa sinabi nito. Sige na nga, salamat. Sabi na lamang niya. Pangiti-ngiti lamang ang gwapong boss niya. 1 linggo nga ang lumipas. Nagpaalam sa Shane na hindi papasok sa araw ng Biyernes dahil kailangan umuwi ng tita Dalia niya sa Pampanga. Aasikasuhin daw kasi nito ang titulo ng lupa nito. Plano kasi niya itong ibenta. Walang magbabantay kay Trevor at ayaw din itong dalhin ng bata. Baka mahirapan pa ito sa biyahe. Natapat ng salary day ang pagliban ni Shane sa trabaho pero pwede pa rin namang kunin ang sweldo kahit na hindi naka-duty. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagtungo siya sa opisina nila. Dala si Trevor. Pumila siya sa accounting office. Mabuti na lang konti lang pila dahil naka-duty pa ang ibang mga empleyado. Nang makuha ang kanyang sweldo, nagdesisyon siyang umalis. Kailangan pa kasi niya mag-grocery. Pero paglabas sila ng opisina, nagturo si Trevor sa mga nakadisplay na cake. Nakitang-kita mula sa labas ng shop na salamin ng palibot. Pumasok na lamang sila. Pinagkatuwaan ng mga crew si Trevor. Ang mga ito nag-a-assist sa bata. Napalingon si Shane sa kabubukas sa pinto ng production room. Lumabas mula roon si Richard, suot ang abuhing t-shirt na hapit sa katawan nito at tapat din ang pantalong maong. Natigilan to at sinuyod ng tingin. Nakadress kasi siya na hanggang tuhod ang laylayan. Nakalugay ang buhok niya at naka-makeup. Pagkuwan na baling ang tingin nito kay Trevor na nagtuturo sa estante ng mga chocolate cake na maliliit. Humakbang to palapit sa kanya. You look gorgeous in that dress. Well, always naman. Nakangiting sabi nito sa kanya at saka siya nilagpasan. Nilapitan nito si Trevor at ito na nag-a-assist sa anak niya. Napangiti siya. Nang may napili na si Trevor, sinamahan pa ito ni Richard sa counter at nagulat siya na ito pang nagbayad sa cake. Wala na siyang nagawa na isama nito palabas ang bata.
Sumunod na lamang siya sa mga ito. Sumama si Trevor kay Richard hanggang sa opisina nito. Hindi na siya sumunod. Umupo lamang siya sa sofa sa lobby. Halos kalahating oras siya naghintay bago lumabas si Rich kasama si Trevor. May bitbit ng Spider-Man na laruan sa Trevor. Pinagyayabang nito sa kanyang laruan. Kukunin sana niya kay Richard ang kahon ng maliit na cake pero hindi nito binigay sa kanya. Let's go outside. Sabi lang nito at saka nagpatiun ng lumabas kasama si Trevor. Naiiling na si Shane sa mga office staff ni Richard na nakatingin sa kanya. Ang iba nagbubulungan. Lumabas na lamang sila. Naabutan niya sa parking lot si Richard at pinasakay sa backseat ng kotse nito si Trevor. Wala na siyang choice kundi sumunod sa gusto nito. Natutuwa siya sa nangyayari. Nahihirapan na siyang iwasan si Richard sa pagkakataong iyon. Sinamahan sila ni Richard hanggang sa supermarket. Ito pa ang tumutulak sa cart kung saan pinasakay nito si Trevor. Hindi siya makapaniwalang mabilis gumaan ang loob niya, ang anak niya sa binata. Mailap sa ibang tao si Trevor pero kay Richard komportable ito. Na makita niyang karga ni Richard sa Trevor, natigilan siya na mapansing may similarities ang dalawa. Marami nagsasabing nakuha ni Trevor ang kalahati sa mukha niya at malamang kalahati sa tatay nito. Bigla siyang kinabahan sa kanyang naisip. Itinuloy na lamang niya ang pamimili ng gulay. Nang muling tignan ang dalawa, namataan niya si Trevor na nakadapa sa sahig habang si Richard namimili ng prutas. Ay sir, ang anak mo nadapa, sabi ng ginang na umalalay kay Trevor. Tumalima si Richard, patakbong lumapit sa mga ito. Mabutit hindi umiyak si Trevor. Nagulat siya nung sa halip na sa kanya yumakap kay Richard yumakap sa Trevor at nagpakarga. Natigilan siya na magtamang paningin nila ng binata. Mamaya ngumiti ito. Sorry, napaka-careless kong tatay. Wika nito. Uminit ang mukha niya dahil sa sinabi nito. Ngumiti na lamang siya. Inabot na sila ng dilim sa supermarket dahil sa haba ng pila sa counter. Paglabas nila ay mahangin at mukhang uulan. Sasamahan pa rin sila ni Richard hanggang sa bahay niya. Niyaya na niya ito doon na maghapunan. Habang nagluluto siya, nakikipaglaro ang binata kay Trevor. Pagkatapos din ng hapunan, nagpaalam si Richard. Nang mapatulog si Shane ni Trevor, nag-hotbat siya. Paglabas ng banyo, saka lang niya nalaman na umuulan na pala. Malakas ang ulan na may kasamang kulog at kidlat. Maya-maya biglang namatay ang ilaw. Binuksan niya ang emergency light. Nagsuot lang siya ng pink nighties. Sumugod siya sa guest room kung saan minsan natutulog ang tita niya at si Trevor. Tiniyak niyang nakasara ang bintana. Nang sumilip siya sa bintana na nakaharap sa gate, nagulat siya nang mapansing hindi pa nakakalis si Richard. Namataan niya ito may inaayos sa harapan ng kotse nito at basang-basa sa ulan. May flashlight itong hawak. Kinabahan siya. Patakbong bumabasi at binuksan lahat ng emergency light sa sala. Kinuha niyang flashlight at payong saka siya pinuntahan ng binata. Anong problema? Nag-aalalang tanong niya. Pinayungan pa niyang binata. Na-drain ang battery ng sasakyan. Sagot nito. Ipabukas mo na yan. Pumasok ka muna sa loob. Sinara naman nito ang takip sa harapan ng kotse, tsaka na-ilock. Maliit lang ang payong niya kaya't nabasa pa rin siya lalo pat mahangin. Hindi na nakishare sa payong niya si Richard. Basa na rin kasi ito. Sa guest room niya ito pinatuloy. Binuksan niya ang emergency light. Mabuti na lang may tubig pa sa gripo ng banyo. Habang naliligo pa si Richard, nagpalit siya ng panibagong nighties. Nagharap din siya ng damit na pwedeng isuot ni Richard. Kailangan din ito ng underwear. Binuksan niya ang bago bili niyang underwear. Meron siyang plain white panty. Pwede na yun kay Richard at isang medyo malaking puting t-shirt at puting pajama. Saktong pagpasok niya sa guest room, kalalabas si Richard ng banyo na tayong tuwalyang nakapulupot sa ibabang bahagi ng katawan to. Di niya maiwasang sayuring to ng tingin. Dagli itong lumapit sa kanya. Pasensya ka na sa abala. Anito? Okay lang. Pagtsagan mo na muna itong damit. Okay lang ba sa iyong panty? Di ko pa naman nagagamit. Aniya habang inaabot dito ang nakatuping damit. Mag-iinarte pa ba ako? Nakangating wika nito habang matamang nakatitig sa kanya. Kumislot si Shane nang naisamang kamay niya sa paghawak ni Richard. Otomatikong dumantay sa ugat niya ang init na nagmumula sa kamay nito. Tulalang nakatitig siya sa mga mata nito. Pakiramdam niya sa sabog ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Mamaya unti-unting lumalagkit ang titig sa kanya ng binata. Hindi niya namamalay ng unti-unting paglapit ng mukha nito sa mukha niya. Naramdaman na lang niya ang mainit itong labi na umaangkin sa kanyang mga labi. Nakadama siya ng hindi may paliwanag na pananabik.
Pakiramdam niya hindi yun ang unang pagkakataon na naglapat ang kanilang mga labi. Bugso ng kanyang damdamin, dagli niyang tinugon ang halik nito. Hudyat yon para lumalim at maging marubdob ang halik hanggang sa kumilos sa mga kamay ng binata sa kanyang katawan. Ganon din ang paglakbay ng mga kamay niya sa matipunong dibdib nito. Marahang kinalas itong 90s niya, tuluyang pinalay ang kanyang katawan. Isinunod naman itong na-unlock ang kanyang bra. Habang kumikilos ang kanilang mga kamay, walang lubay sa paghinang ang kanilang mga labi. Ramdam ni Shane ang gigil ng mga labi at kamay ni Richard na alam niyang naghahangad ng higit pa sa halik. Nang mapalayan nito ang kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang kamay nitong humuhubog doon habang isang kamay nito'y humahagod sa bawat korba ng kanyang bewang. Tuluyan siyang inalipin ng nakakahibang na init. Nangahas na rin ang kamay niyang hilahin ng tuwalya na nakatakip sa hubad nitong pagkalalaki. Umatras siya na itulak siya ni Richard hanggang mabuwal sila sa kama. Dagli siya nitong kinababawan at sinimulang ipaglakbay ang mainit itong labi sa kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib. Umuungol siya na sakupin ng bibig nito ang kanyang dunggot. Animoy sanggol na kinasabi ka ng lunas sa pagkauhaw. Kumapit ang kamay niya sa batok ito habang isa humuhugot sa maskuladong likod nito. Ilang sandali pa tumulay naman pababa ang bibig nito hanggang sa natunto nito. Nawawala siya sa tamang huwisyo dahil sa ginagawa nito. Mamaya na kontento ito sa kandaan niya. Ipinaglakbay nitong muli ang bibig paakyat sa kanyang dibdib. Pagkaway giniit nito ang ibabang bahagi ng katawan sa pagitan ng kanyang mga hita. Ramdam niya ang labis na kahandaan ng sandata nito. Kumislot siya nang bigla siya nitong angkinin. Di niya akalaing kikirot pa iyon sa ikalawang pagkakataon na nagparaya siya. Subalit habang angkin siya ni Richard, ay pabugso-bugsong pumapasok sa isip niyang ilang bahagi ng senaryo mula sa una niyang karanasang sexual. At habang hinuhubog niya ang katawan ni Richard, pakiramdam niya, hindi lamang yun ang unang pagkakataon na nadaman niya ang katawang iyon. Walang espasyo ang daing niya na magsimulang umulos ng mabilis sa kanya ang binata. Pakiramdam niya iniugoy ng malakas ang kanyang katawan. Hindi naglaho na alinhan ng nakakaibang ligaya ang munting kirot na unang umalipin sa kanya. Sa pagkakataong yon, nangas na rin siyang labanan ang lakas ni Richard. Tinulak niya ito, tsaka siya pumangko sa kandungan nito. Dagli siyang umindayog. Yumapos naman ito sa kanya habang nakasubsob ang mukha nito sa mayaman niyang dibdib. Halinhinang siniil nito ng halik ang pinong kagat ang bawat tunggot niya. Ramdam na niya ang nalalapit na tugatog. Pagkawan muli niyang inihiga si Richard at kinababawan. Itinuloy nito ang kalbaryo hanggang sa tuluyan siya nitong inilahad at ihanatid sa inaasam niyang orgasmo. Inalipin na nakakabaliw na kaligayahan ang buong sistema niya kaya hindi niya namalayan kung paano sila nagtapos. Namataan na lang niya si Richard na nagbibihis na sa kanyang harapan. Nang mahimasmasa, nagbihis na rin siya. "Are you okay?" Tanong nito na siyang bumasag sa katahimikan. Hinarap niya ito. Tumango siya. "I'm sorry." Pagkaway sa amin ito. "Wala yun, baka inaanto ka na. Lilipat na ako sa kwarto." Ani at akmang lalabas, ngunit nahawakan ni Richard ang kanang braso niya. Pumihit siya paharap dito. Nagtama ang mga paningin nila. "I think we need to find out what we really felt for each other, Shane. But I'm sure I like you more than what we did." Anito. Bumuntong hininga siya. Hindi niya alam anong sasabihin. "Just give me a sign. One more quick response, baby." Sabi nito at saka nilapat ang hinturo sa labi niya. Pagkaway sinil nito ng halik ang mga labi niya. Walang pagatubiling tumugon siya sa halik nito. Kaagad din itong itinigil ang halik. "That's enough. Good night." Nakangiting wika nito. "Good night," sagot niya. Saka siya gumanti ng ngiti. Bukod sa iniwan niya na ito, nagising sa siya nang bigla siyang sakta ni Trevor ng puson. "Mama, inom ako," sigaw nito. Ayaw pa nga sana niyang bumangon pero hindi na ni Trevor ang kamay niya. Napilitan siyang bumangon at nagbihis ng puting blouse at maiksing maong na pants. Pumasok siya sa banyo at nagsipilyo. Kinukulit pa rin siya ni Trevor. Uhaw na ang pobreng paslit. Pagkawan, sabay na silang bumaba. 6:00 pa lamang ng umaga. Napansin niya na nakabukas ang main door. Naalala niya si Richard. Sumilip siya sa labas, namataan niyang binata, inaayos ang sasakyan. Dumiretso na nga lamang siya sa kusina at nagluto ng almusal. Matapos nabigyan ng tubig si Trevor, pinagtimpla niya rin ito ng gatas.
Sakto nagpaluto siya ng almusal. Sa komedor. Hi, good morning. Masiglang bati ni Richard kay Trevor. Morning! Nakangiting sagot ng bata habang nakaupo sa sila at humihigop ng gatas. Nagkakape ka ba? Tanong niya kay Richard. No, tea is fine. Thank you. Sagot nito. Mabuti na lamang at merong tea ang tita niya. Pinagtimpa niya ang binata. Umupo na rin to sa silang katapat ni Trevor. Tinabihan naman niya ang kanyang anak at nilagyan ng pagkain ng plato nito. Kamusta ang battery ng kotse mo? Tanong niya kay Richard. Okay na. Pinakargahan ko na't naikabit. Kailangan kong makauwi ka agad. May pupuntahan kasi akong meeting. Siya nga pala, kailan ang dating ng tita mo? Anito. Bukas pa raw. So, sa Monday ka na makakapasok niyan. Okay lang ba? Sure, wala namang problema eh. Mama, dito titira si Tito Richard? Mamaya ay singit naman ni Trevor.